Paulo ng mga sports balita. Veteran sports analyst Henry Liao, pinayuhan ang Gilas Pilipinas na huwag maliitin ang FIBA Asia quarterfinal rival na Lebanon. Pinoy boxer of the decade Manny Pacman Pacquiao, pinaboran ni American boxing trainer Peter Fury sa ikinakasang showdown kontra British rival Amir Khan. National pugilists Yumir Felix Marshall at Rogen Ladon, kapwa handang-handa na para sa pagsuntok sa World Boxing Championship sa Doha, Qatar. National pole vaulter EJ Obiena, umaasang makakasungkit ng tiket patungong 2016 Rio Olympics. Facial surgery kay Chicago Bulls star point guard Derrick Rose, naging matagumpay. Top seed Simona Halep, laglag sa third round ng Wuhan Tennis Open. At three-time NASCAR Sprint Cup Series champion Tony Stewart, magre-retiro na sa susunod. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe, kasama si Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa basketball, pinayuhan ng isang batikang sports analyst ng bansa ang Gilas Pilipinas national team na huwag baliwalain ang FIBA Asia quarterfinal rival na Lebanon. Ito'y upang hindi na maulit ang nangyari sa laban kontra Palestine, kung saan sa sobrang kumpiyansa ay na-upset ng unranked opponent ang Philippine Quintet. Ang kabuang detalye sa report ni Haji Caaminio. Hindi dapat maliitin ng Gilas Pilipinas team ang quarterfinal opponent na Lebanon sa FIBA Asia Men's Championship sa Changsha, China. Ayon kay veteran sports analyst Henry Liao, sa simula pa lamang ng laban ay dapat nang maging agresibo sa opensa ang Philippine Quintet para hindi na maulit ang kanilang nalasap na upset loss sa kamay ng Palestine sa preliminary round. We should have learned our lessons, no? You know, luckily, Palestine lost all the second round games. Sila na out. They beat us on opening day. That's what we don't want, no? Kasi sabi nila, parang easier pa tayo, no? Going to the finals, no? But that being said, nagkataon lang na luck of the draw favors us. But we have to do our homework. Eh. We start strong. The reason is when we start strong, we have sizable lead. We can give Andre Blatch more minutes, a longer breather, no? Kasi malaking bagay yan. The next 3 games, assuming we reach that far until October 3 finals, we need a lot of help talaga na sabihin natin, if we can put up sizable lead early, we can at least give some more rest for Andre Blatch. Sa katunayan, naniniwala si Liao na hindi basta-bastang kalaban ang Lebanon na may matatangkad rin na players na kayang pumukol ng double figures kada laro. Nakakatakot dun sa lineup ng Lebanon itong mga players like JJ, no? Young blood at naturalized player, 90 points per game, number 5 in the entire tournament, in scoring. Pagkatapos you have very strong sila, no, sa power forward Muhammad Ali Haider. Then you have the shooting guard Amir Saud. Both of them are averaging double figures. Lebanon is no pushover, no. Makita natin na in previous games we have a 6-game winning streak, but all that nothing if we don't beat Lebanon tonight, no. Ang matchup ng Gilas Pilipinas at Lebanon ay itinakda mamayang 9:30 ng gabi. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Sa PBA, fast-paced style ang inaasa ng Jong Wichiko mentored talk and text tropang texters para sa kanilang kampanya sa papasok ng season ng PBA. Nagbabalik si Haji Caaminio. Patuloy ang dibdibang training ng Talk and Text tropang texters para sa kanilang nalalapit na kampanya sa 41st season ng PBA. Ito'y kahit pa hindi nila kasama ang 3 key players na sina Gilas Pilipinas stalwarts Jason Castro, Ranedel De Ocampo at Matt Ganuelas Rosser, gayon din si head coach Jong Wichiko. Sa panayam ng PTV Sports, ibinunyag ni point guard Rob Labagala na hinahasa nila ngayon ang fast-paced style sa tulong ni na assistant coaches Nash Rosell, Bong Ravena.
yung paano kami mag-gel, yung right time namin kasi diba hindi pa quantum, konti lang na time na magkakasama pa kami. So yun lang sigurong concern siguro sa akin, pero yung pressure na dahil ganito kami, hindi naman. Ganun pa rin naman. Yung sa amin na siguro ngayon sa akin, yung ano lang, yung chemistry na mas lalo pa kami kumanda lalo. O yan naman kasi dati pa, diba? Fast pace, fast break defense. Samantala, hindi naman naitago nila Bagala ang paghanga kay Phil Tongan slotman Mawala Tautua na kasama niya ngayon sa team practice. Ibang klase kasi sa laki niya, sa height niya, ang athletic ability niya, saka yung reach niya din sa flare. Ang dami niya nagagawa. Takto ko na sa laki na ba, nakakatakto siya. Can shoot outside, post up. So, first pagka-player na big man. So, laking bagay ang bakit. Sa ngayon ay isa ang talk and text sa mga itinuturing na title favorites sa season opening All-Filipino Conference dahil na rin sa pagkaka-acquire ng koponan kina Tautua at fellow top rookie Troy Rosario. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Samantala, naniniwala naman si NLEX Road Warriors team manager Ronald Dolatre na tulad nila ay kapwa nakinabang rin sa kanilang napagkasundo ang 3-team trade, ang Meralco Bolts at Mahindra Enforcers. May report si Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Pare-parehong nakinabang ang tatlong koponan na nagsagawa ng pinakahuling player swapping sa PBA. Ayon kay NLEX Road Warriors team manager Ronald Dolatre, bukod sa kanila ay nakuha rin ng Meralco Bolts at Mahindra Enforcers ang sa short at long term. Kahapon ay naiselyo ang 3-team trade kung saan nakuha ng Meralco ang 2016 at 2017 second round draft picks ng Mahindra kapalit ni forward Sean Anthony na ipinadala naman agad ng Bolts sa NLEX para ma-acquire nila si point guard Junrick Baloria at ang 2016 and 2017 second round draft picks ng Road Warriors. Si Meralco, I think there's a problem right now dun sa nila, the deal foreign nila eh. Instead of parking the one of their deal foreign, they just tapos yung acquisition naman nila ngayon, medyo ang ganda ng ang ganda ng mga picks nila, ng mga trades nila. Samantala, tiwala naman si Dolatre na mapupuna ni Anthony ang kakulangan nila sa number 3 at number 4 positions. Well, unang-una yung energy na, alam naman natin yung nadadala niya when on court. Nakikita naman natin ito sa previous games, yung energy niya, yung leadership. And at the same time, yan yung sinasabi ko, yung hindi naman siya multiple, hindi kumbaga, kaya niya maging 3 and 4 man at the same time. So, Ang 44 season ng PBA ay opisyal na bubuksan sa Araneta Coliseum sa Oktubre 18. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Lipat naman tayo sa boxing. Pinaburan ni American boxing trainer Peter Fury si Manny Pacquiao sa ikinakasang showdown kontra ang former sparmate Amir Khan. Sa panayam ng OnTheRopesBoxing.com, inihayag ni Fury na bagamat isang magaling na boksingero si Khan, malaki naman anya ang tsansa na bumagsak ang 28-year-old British fighter kapag nakapagsabayan siya kay Pacquiao. Ito'y dahil di hamak na mas malakas at umuno si Pacman kumpara kay Khan. Bukod kay Khan, nasa radar rin ng team Pacquiao silang British IBF welterweight champion Kell Brook, American WBO light welterweight titleist Terence Crawford at legendary Mexican counter-puncher Juan Manuel Marquez. Kasalukuyan nagre-recover mula sa right shoulder surgery si Pacquiao at inaasa magsasagawa ng comeback fight sa unang bahagi ng susunod na taon matapos na lumasap siya ng 12-round unanimous decision loss sa kamay ng American rival Floyd Mayweather Jr. noong nakaraang Mayo. Samantala, hinikayat naman ni veteran trainer Nonito Donaire Sr. si two-time champion Brian Viloria na ibalik ang kanyang dating estilo sa amateur ranks. Ito'y upang mas mapalakas ang kanyang tsansa na ma-upset si reigning WBA flyweight champion Roman Gonzalez ng Nicaragua. Narito ang report ni John Mo, Sports Radio 918.
Kung ang isang Filipino boxing trainer ang tatanungin, malaki ang tsansa na maagaw ni Phil-American challenger Brian the Hawaiian Punch Viloria ang WBC flyweight crown mula kay Nicaraguan champion Roman Chocolatito Gonzalez. Sa panayam ng Sports Radio 918, naniniwala si Nonito Donaire Sr. na may sapat na experience si Viloria para ma-upset si Gonzalez na nahirang bilang bagong pound-for-pound king. Naman sa akin, hindi yung ibig sabihin na takbo ka na ng takbo. Ang ano mo lang, keep distance ka na lang. Pagka sumuntok si, umalis ka kaagad. Huwag kang, Kasi hihinto si, hindi naman mabilis ang galaw ni Gonzales. So, pagka nasa harapan ka, pag suntok niya, labas, balikan mo pa agad. Iwanan mong 3 combination. At labas ka na naman. Hinikayat din ni Donaire si Viloria ibalik ang dating diskarte sa amateur ranks dahil sa tingin niya ay speed ang pwedeng magpahirap kay Gonzalez. Sa katunayan, noong 1999 ay tinalo ni Viloria ang anak ni Donaire na si Nonito Jr. sa isang US Olympic qualifying bout. Dapat sa experience niya, hindi siya dapat, alam niya kung saan, hanggang saan yung hangin niya. Okay, alright. Alamin niya yun. Huwag siya magpapaubo sa early round. Huwag siya magpapaubo. Ang WBC Flyweight Championship ni Viloria at Gonzalez ay itinakda sa Oktubre 17 sa Madison Square Garden sa New York. Para sa PTV Sports, John Mogol, Sports Radio 918. Sa boxing pa rin, kapwa nangako naman ang impresibong performance sa World Boxing Championship sa Doha, Qatar, sina national pugilist Rogen Ladon at Yumir Felix Marshall. Si Arian Malyare. Kapwa nagpahayag ng kahandaan sina welterweight Yumir Felix Marshall at light flyweight Rogen Ladon. Eksaktong 1 linggo bago ang kanilang kampanya sa World Boxing Championship sa Doha, Qatar. Ayon kay National Coach Nolito Velasco, bagamat naging maikli lamang ang kanilang preparasyon, ay nailatag naman umano nila ang tamang estratehiya para sa 10 days slugfest. Sina Marshall at Ladon ay parehong nag-aasam na makakuha ng pwesto sa 2016 Rio Olympics. Ginawa namin na bawat ensayo namin, pagkatapos yung ginano namin sa kagad ng ice, yung mga injury nila, dahil hindi naman sila fracture talagang nabugbog lang. So, halos sa oras-oras, sinayiro namin. Tapos minsan na-adjust namin ng equipment nila na hindi marami, konti na lang binibigay namin para medyo hindi mabugbog masyado yung kamay nila. Yung training namin para sa sa isang boxer. Talagang ganun talaga, kahit pinamatapatan mo, magagaling lahat kasi na-qualified sila lahat. Parehas ang sila niyan. Tiwala rin si Velasco na makakaya ni na Marshall at Ladon na makipagsabayan sa mga bigating karibal sa world meet. Sa tingin ko, malampasan nila ito. Tingin ko lang, kung maganda lang ang magiging draw nila at hindi masyado ang pag-officiate nila at maging parehas lang, tingin ko, hindi rin tayo maiwanan siguro sa qualifying. Sa darating na Sabado, inaasahang lilipad patungong Doha, Qatar sina Marshall at Ladon. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Doble kayod naman sa ensayo ngayon si multi-titled pole vaulter EJ Obiena para sa kanyang nalalapit na kampanya sa mga Olympic qualifiers. Nagbabalik si Ari. Determinado si National Pole Vaulter Ernest John Obiena na makasungkit ng tiket patungong 2016 Rio Olympics. Sa Patafa Weekly Relay sa PhilSports Track Oval sa Pasig City noong linggo, ay nagrehistro ang 19-year-old UST engineering student ng national record na 5.45-meter leap. Malayo na lamang ng 0.25 meters sa Olympic qualifying standard na 5.70 meters. Sa panayam ng PTV Sports, nangako si Obiena na magdodoble kayod pa sa ensayo upang tuluyan na niyang maabot ang Olympic standard. Sa katunayan, sa Disyembre ay babiyahe sa Obiena patungong Italy para ipagpatuloy ang training camp sa ilalim ng patnubay ni foreign coach Vitaly Petrov. First of all, improve my strength kasi kulang dun po yung pinakakulang, then improve the speed and technique, and overall improve po yung performance. Start po ako ng foundation training ko next week, pre-competition, then hopefully December ma-improve ko rin yung mark, and sunod-sunod na po pagdating ng
hanggang February po. Samantala, pinasalamatan naman ni Obiena ang lahat ng mga tumutulong sa kanya para matupad ang kanyang pangarap na makapagsuot ng national tricolor sa Quadrennial Summer Games. Sobrang masaya po ako na ang suporta ay maganda po ngayon. Kung wala yung suporta, wala rin po yung performance. Kailangan parang sabay po sila. So maraming salamat po dun sa mga nagbigay ng suporta po sa akin. Yun po yung goal ko nung una pong pumasok ako sa sport na to. End goal ko na dati. And hopefully ma-achieve ko po ng this coming Rio Olympics po. Sa ngayon ay tanging si Phil-American hurdler Eric Ray pa lamang ang nakasesiguro ng pwesto sa 31st Olympiad. Para sa Sports, Aryan Malgari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, may birthday wish naman si Philippine Sports Commission Chairman Richie Garcia sa pagdiriwang ng kanyang pang-70 kaarawan ngayong araw. Para sa detalye, narito pong muli si Aryan Malyari. Magkaroon ng makabagong sports training center para sa mga national athletes. Ito ang pangunahing hiling ni Philippine Sports Commission Chairman Richie Garcia sa pagdiriwang ng kanyang 70th birthday ngayong araw. Kabilang sa mga dumalo at bumati kay Garcia sa PSC office sa Rizal Memorial Sports Complex sa Maynila ay ang kanyang mga malalapit na kaibigan, mga NSA leaders at ilang miyembro ng media. Sana matigaluhan kami ng gobyerno ng training center namin. No, but we have been really been asking for that, no? So sana matuloy na rin yung training center natin. If it will not be in my term, maybe sa sunod na chairman, maibigay na rin nila yung training center. Samantala, umaasa naman si Garcia na sana'y maipagpatuloy ng kanyang successor ang kanyang mga magagandang nasimulan sa ahensya. Hihingin ko lang doon sa susunod sa amin na sana ituloy nyo yung mga programa na naumpisahan na namin. Kung madagdagan nyo, mas maganda. No? So definitely, sana maituloy yung programa and improve on it because I think we have very good programs. We have been very productive in this 5 years that we have been in PSC. We have the cooperation of the POC and the NSAs and most of all the cooperation of media. Sa ngayon ay nasa pang 5 taon na si pwesto bilang pinuno ng National Sports Agency ng bansa. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Facial surgery kay Chicago Bulls star point guard Derrick Rose naging matagumpay. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa Global Sports sa pagbabalik ng PTV Sports. Nagbabalik ang PTV Sports sa NBA. Walang dapat ikabahala ang mga fans ni Chicago Bulls star point guard Derrick Rose. Ito'y dahil kanina ay inanunsyo ng team na posible magbalik sa basketball activities sa susunod na 2 linggo ang 6'3" dribbler matapos ang matagumpay na facial surgery sa kanya kanina. Inoperan si Rose para i-repair ang kanyang left orbital bone na aksidenteng nasiko sa scrimmage ng Bulls kahapon. At base sa timetable na inilabas ng mga doktor, inaasa makakasama ng Bulls si Rose sa season opener kontra Cleveland Cavaliers sa Oktubre 28. Samantala, narito naman ang iba pang mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa. Sa report ni Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Buhay pa ang title bid ni Benjamin Becker sa Malaysian Tennis Open. Kagabi ay na-upset ng unseeded German netter ang nakaduelong si 6 seed Jeremy Chardy ng France 5-7, 6-1 at 7-5 upang umabante siya sa quarterfinal. Nag-struggle muna si Becker sa opening set bago siya nakabreak ng 4 na beses sa sumunod na 2 sets. Target ni Becker na makasungkit ng ikalawang career singles title.
Sa tennis pa rin, nagwakas na ang kampanya ni top seed Simona Halep ng Romania sa Wuhan Open sa China. Ito'y matapos na yumukod siya kay unseeded Johanna Konta ng Great Britain 6-3, 3-6 at 7-5 sa third round kagabi. Napag-iiwanan sa score na 1-5 sa third and deciding set, nakabalik sa laban si Konta sa pamamagitan ng pag-break ng 2 beses sa kanyang higher rated rival. Ang quarterfinal opponent ni Konta ay si former world number 1 Venus Williams ng Amerika. Sa basketball, magsusuot pa rin ng face mask habang naglalaro si Memphis Grizzlies point guard Mike Conley. Ito'y kahit pa fully healed na ang kanyang injured left cheek na nasa naglalaro siya laban kontra Portland Trail Blazers sa opening round ng nakalipas na NBA playoffs. 2 metal plates ang inilagay sa mukha ni Conley para maisaayos ang nadurog na buto sa paligid ng kanyang kaliwang mata. Sa ngayon ay sumasalang na sa training camp ang Grizzlies bilang preparasyon para sa kanilang kampanya sa papasok na season ng liga. Sa football, pinatahimik ng Real Madrid ang home crowd sa Sweden Bank Stadium sa Sweden. Ito ay matapos na blankohin nila ang undermanned Malmo 2-0 sa Champions League match kanina. Ang 2 goals ng match ay parehong nagmula kay Real Madrid star striker Cristiano Ronaldo at ito ay nagawa niya sa 29th at 90th minutes. Dahil sa panalo, inukupa ng Real Madrid ang solo leadership sa Group A sa kanilang nalilikom na 6 points. At sa race, official nang magre-retiro pagkatapos ng 2016 season si 3-time NASCAR champion Tony Stewart. Ito ay matapos na mag-struggle siya sa nakalipas na 2 seasons ng Sprint Cup Series. Ang 44-year-old American driver ay papasok na sa kanyang pang-18 season sa NASCAR Championships kung saan nakapag-rehistro siya ng 48 panalo. Si fellow American Clint Bauer ang natasang humalili sa pwestong babakante ni Stewart sa sariling team. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Ang panayam kay Philadelphia High School Athletic Director Simon Sim sa ating Sports Chat segment sa pagbabalik ng PTV Sports. Welcome back po sa inyong paboritong PTV Sports. Haji Kaaminyo po ang inyong makakasama ngayong gabing ito. At we have very special guests for tonight. Makakasama po natin ang 2 po sa mga opisyal ng Philadelphia High School dito po sa National Capital Region. At makakasama po natin ngayong gabing ito ang Athletic Director ng Philadelphia High School. Wala po iba kundi si Mr. Simon Sim. Good evening, sir. Good evening, Haji. Good evening. Welcome back po. Thank you. Off pa tayo. Okay. Kumusta po? Okay naman. Yes, salamat naman at naimbitahan kami ulit na pumunta rito. At si ma'am naman, kasama naman po natin ang PTAP's official Philadelphia High School disciplinarian, si ma'am Maika, no? Miles. As ma'am Miles sa Escalera. Yan, good evening, ma'am. Good evening. Welcome to the show. Yan, it's your first time here, tapos isa naman second time na isa medyo kabiroan na rin natin. Si Ma'am Miles po muna siguro. Ano po ba yung 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 task po ninyo, yung ginagawa niyo po sa PHS? Okay, first as a disciplinarian, so I'm concerned with the external discipline of the Philadelphia school. Then I also handle some other responsibilities, and one of that is being the PTAP's officer, one of the PTAP's officer. Okay. Of course, sir, bukod sa pagiging athletic director, siya din ang head coach ng basketball team ng Philadelphia High School. Kumusta ba yung yung journey niyo sa may tournament kayo, di ba? Yes, we kakatapos lang yung tournament for the high school and the 11 under. Sa high school, medyo nahirapan tayo dahil we are playing with the land of the giants, no? Ang daming malalaki. Sa mga 11 under naman, in spite of the small numbers we have, 9 players, nakachamba naman tayo at nakakuha ng 4 na panalo.
And I believe may mga basketball activities tayo, no? May mga tournaments tayo sinasalihan. I believe meron ding event na gaganapin this coming Sunday na, no? October 18. Sa 18 pa. 18. Sa October 18 ay meron tayong isang fun run. So, tell us more about this event, ma'am. Okay, Fun Run actually is an annual activity of the PTAPS. So PTAPS is the Parents Teachers Association of Philadelphia School. Actually, this will be our 4th Fun Run already. Ay kaapat. And we usually held this in UP Academic Oval. So, Sa Diliman po ito, ma'am? yes, No? in Diliman. So this will happen nga in 18 at 6 o'clock. It will start at 6 o'clock and most probably it will end at around 9 o'clock. Ito po ba yung hawak niyo? Yes. Pakita nga natin sa TV yung hawak ni Madam. Na, ayan, no? So this is our Family poster, United yes. now, running together. So we Yeah. have different races involved. So meron po kayong 1.1K, 2.2K? Yes, 1.1K is for the senior citizen. Then the 2.2K and so on. We have the 500-meter dash for our preschoolers to primary So even students. preschoolers may Yes. kasama din, ha? Wow. Yes, so this is really a family thing or a family event. Then now we offer a family walkathon. So May walkathon. yes, din. it's Okay. really a bonding time for the whole family. So hindi lang po basta pag-run ito, no? Hindi lang basta. Tapos ang pinakamataas po ay 6.6K 6.6. It's para a sa 3 mga round of the oval. sa mga mas malalakas yung katawan siguro. Sir Simon, yung mga ganitong klaseng event, ano ba yung significance nito sa PHS, yung magsagawa ng ganitong fun run? Of course, hindi lang for health purposes, pero may kinalaman na rin po ito sa parang physical fitness na rin, ano? Opo, the PHS, we're trying to balance yung development ng bata, both on the physical activities and the, the mental capacity na both. We want the kids to develop both and become good citizens in the future. You know, at hindi nating pinapayagan na magaling ka lang sa sports at pabayaan mo pag-aaral. Kailangan balance yan. Yun, ang ganda naman ng kumbaga, siyempre kailangan mo ring para sa yung pagtakbo. Yes. Mas okay din 'yan. Available to sa lahat. This event is open to everyone, ma'am. This PTAPS Fun Run is open for all Philadelphians, their friends, relatives, and friends of friends. So kumbaga connect Somehow, tayo. at least may connection sila sa Philadelphia. So this will be held on October 18. Yeah. Ayan. Tapos na po ba yung registration dito? We end this today, but we are still open, extend a grace period until tomorrow. So meron pa until tomorrow? Yes. Those who have not yet registered, they can still register. Ano po siguro yung mga kailangang requirement siguro na pwede nilang dalhin or saan sila pwedeng pumunta para magpa-register? Okay, actually there is not really a requirement. And there's no requirement at all. They just need to fill up our registration form. Na they can go directly to me or to other coordinators of this school. Nabanggit po ni Ma'am kanina, 4 na taon na po ito na ginagawa ng PTAPS para sa Philadelphia High School. Somehow, paano po ba nakakatulong itong mga ganitong klaseng event para sa mga kabataan po natin, especially sa mga estudyante po, sa mga mag-aaral ng PHS? So, right now, as it said, it's a fun run for the family. Number one, we also show that importante yung bonding time with the family. So, kasi marami sa kabataan ngayon, they have a tendency to abuse or let's say neglect the importance of having a family. Pakiramdam nila kaibigan lang, pwede na. So with this kind of event, we were able to encourage them and to show them na hindi lang lahat hindi lang lahat laro. Ang pamilya pwedeng kasama ron. Hindi lang kaklase mo, hindi lang barkada. Dapat isama mo mga family mo, especially if you have parents who are active, enforce their family.
inspirational din po pala ang event na ito, no? So hindi lang physical, emotionally, Yes. may kinalaman din sa pamilya, sa bonding, no? Bonding time with so hindi lamang po ito for kids, for That's right. sa mga teenagers, pero buong family po ang Yes, and another thing, the proceeds of this fund, and actually this is a fundraising. Okay. So the proceeds of this, aside from the mentioned purpose yung family bonding, but another purpose is the process will go to the scholarship grant Wow. of the Philadelphia High School. So those families who are financially challenged, the PTAPs can extend some support to them. So may din po pala, no, may benefit, may purpose Yes. ang fund run. This is not just a fund run, ma'am, ano? And aside from this, sir, meron pa po ba kayong mga ibang activities, sports activities sa school? Meron din silang lalabas na intramurals wherein there are several sports, basketball, volleyball, even little mini Olympic style, which we hope that in the course of this event we could find new athletes. And then we also have two events that coming up, two tournaments. The 13 under aspirants. Okay. Lahat sila 13 years and below. And then yung isa naman, which is the MASA, high school team will be playing against the other schools again. And then we also have, the other one would be the volleyball team. Hopefully, we would be performing better. Wow. Okay, so punong-puno. So, siksik po pala tayo sa mga activities bago po magtapos yung taon. Siguro invite them, ma'am, para sa yung details na lang ng fun run po na ito na igaganapin po sa October 18. Alright. So again, we are calling the attention of all Philadelphians, their relatives and friends to please register and join our family fun run entitled Family United Now Running Together 2015. This will be held on October 18, 2015 at UP Academic Oval, Diliman. So 6 o'clock a.m. to 9 o'clock a.m. Ayan, makijoin na po tayo. And sir, bago tayo magtapos, tanungin kita, total head coach ka na rin lang ng basketball team. Philippines, Lebanon. Philippines. Puso. Gano'ng kalaki chances? I think more than 70%. 70% We have the heart chance to win. O yan, si Sir na po nagsabi, 70% chance na mapapanalunan po ng Pilipinas ang laban mamaya sa quarterfinals against Lebanon. So once again, I would like to thank you for joining us tonight. At siguro more to come pa po sa mga activities po natin sa Philadelphia High School. Thank you very much, Miss Miles. And of course, to Mr. Simon, maraming salamat po. At of course, sa amin pong pagbabalik ay inyong favorite segment, ang iSports segment para sa inyo pong mga katanungan and of course, mga comments sa ating question of the day. Lahat ng yan sa pagbabalik ng PTV Sports. Yep. Nagbabalik Huli. ng PTV Sports. Huli ka, Badbo. May binabasa pa talaga. Huli. Oy, thank you very much again kay Ma'am Miles at kay Sir Simon. And of course, si Sir Henry Liao, nandito. Wapo. Join ka na kayo sa amin. Andito sa atin, no? Pwede, di ba? Gilas naman yung usapan, no? Yun, so, panalo Japan kanina, no? Against Qatar. So yun ang makakalaban natin? Natin nga ba? Or ng Lebanon sa semifinals? Tsaka tonight. Tonight, 9:30, yung laban ng Gilas Pilipinas at saka ng Lebanon. Siguro, bago natin labas yung question of the day, baka magulat sila, ba't masyado tayong advance kasi sa Tuesday na tayo magkikita-kita ulit. Yun. Kayo. Ako, Oo nga pala, no? mas later din. Later than Tuesday. Okay, ito na po siguro. Ito na, game na. Mr. Freddie Mercury. Is this a real life? Ito na po ang ating Sige, question of the day. Ang question of the day natin is, sino sa tingin ninyo ang magsasagupa sa finals ng FIBA Asia Men's Championship? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports. Via our Twitter at PTV4_sports. Live na live! Sino nga ba talaga? Oo, kasi baka sabihin na naman, advance kayo masyado. Finals agad yung pinag-uusapan ninyo. Oo nga. Ayan.
Okay, simulan na natin. Ay, teka, number yung natin. number natin. Yes. Yan na. Kung ano yung kagahapon, ano ba ito number natin? Same pa rin, hindi ko nakakabisado ang number na yan eh. Gamit ko na yan natin, yung DTC. Yes. Ayan, kasi So, ano kahapon, na yan? Ano eh. Reliable na. Saan Ganun. ba? Teka, saan ba makikita? Sige, basa ka muna. Hanapin ko na yung number natin. Oo, ha? sige. From, Ito, mula dito siguro sa dulo, no? from, Heck, ano ba yan? ano yun? Mac na lang. Oh, sige Mac na. Johnson Pangan, sabi niya, Philippines versus China. Ikasa na yan. Go Gilas, go Idol Calvin the Beast Abueva. Hello po sa inyong tatlo. Yan, hello po. Galing kay HRCKNRCSCVS. Puro letters. Gilas versus China, nasa sure bracket tayo. Kumbaga automatic spot. Ha ha ha. Wala lang magkukumpiyansa mamaya. Oo. Nasa sure spot nga naman. Okay, ayan. Sige, galing kay... From Alvin Parker, sabi niya magandang gabi po. Poging Dennis at Haji at gandang Meg. Philippines versus Iran pa rin po yan. Ang mabigat na magkalaban sa Asia. Maswerte tayo dahil nasa kabilang bracket ang malalakas na team. Update naman po sa Alaska Aces, may trade po ba? Pabati naman dito sa Compound 47, Barangay Holy Spirit, na masugid niyong tagapanood. Okay. Maraming salamat po. Alright, ito ito number natin ha. 0929-156-1450. Again, 0929-156-1450. Pero walang signal. Ako. Oo, sige. Mamaya-maya lang, meron na yan. Meron yan. Mamaya, sige. Oo, ibatiin ko lang si Alec, si Andy Galang nanonood sa atin ngayon. Thank you talagang. Thank you. Talagang nag-effort pang manood. Salamat, Andy. Si Efren Flores, good evening po sa inyo. Meg, Dennis, sana mabasa niyo comment ko. Matagal na po ako nagme-message, hindi pa nababasa. Ayan, nabasa na. Sa tingin ko po ay Gilas versus China or Gilas Iran. Pero nakakailang China na tayo, ha? Pakibati po sa amin dito sa Tacloban. Wow! Uy. Number 1 po kayo dito. Pakibati po ang anak kong si Pau Pau. Salamat po. God bless. Thank you. Yan, si New Rad. Darwin lang. Darwin Yada. Sabi niya, Iran at China, pakibati asawa ko na si Jenny Conde Aday. Iran at China. Ba? Bago ito Walang Philippines na kasama ha. China. Teka, parang sila maglalaban sa Sila hindi So Iran yung tsaka isang yung matatalo doon. Isa ron ang... Tama, no? Di ba? Iran, China, malamang. Either magiging Japan or Iran and China Japan, kung hindi papasok ang tama. Pilipinas. Yun. Okay. Ito, galing kay Alea Escala Maniwang. Ika nga, bilog ang bola. Pero dahil Pinoy tayo, siyempre 200% tayong susuporta sa Gilas. Magandang laban kung China versus Gilas sa FIBA Asia Finals. Matangkad nga ang China pero no match sila kay Blatch. Sa outside at low post area, plus X-Factor natin sa opensa at depensa, si The Beast at si The Bro, Terence Romeo, #Laban Pilipinas. Okay. From Ronald Ryan Luna Equasyon. Good eve po, PTV Sports. Sa tingin ko po, Gilas versus Iran. Pero tayo rin po ang mag-champion. Welcome Rio Olympics. Mabuhay po kayo, PTV Sports. Salamat po. Ayan, galing kay Jokar Aspa. Para sa akin, mas maganda kung Gilas versus Iran or... Yan. From Christopher Cervantes, sabi niya, I think China. Malakas kasi ang China, tapos 4 yung 7-footer nila. Pero kaya yan ng Gilas. Pabati nga pala sa asawa ko na si Macy Disimulasyon. At sa mga taga Navotas, Cardona, Rizal at sa Morong Rizal. Ask ko lang, sino po ba ang bago sa Pure Foods? At saka thanks sa sagot. Number 1, PTV Sports. Yan, bago sa Pure Foods, number 1 si Ronald Pascual, tapos si Jake Pascual, si Norbert Torres, yan, mga bago nila. Alright, sige. Wala pa. Teka, dali ha. Naayos yung signal natin Parang isang network, may problema rito sa atin no? Ba? Oo, sige. Okay. Sige, galing kay Warlito Ampler. Siyempre, Gilas at China yan. Hi, gandang Meg. More power to your show. Maraming salamat po. From Stephanie Emmett, sabi niya, Iran, kahit natalo nila, pero sa totoo lang, napalakas ng team nila. Mark Nathaniel Carvajal, Philippines versus Iran, a well-heated rivalry. Wag lang sana headbutt si Haddadi daw.
Okay. Alright, from Andrew Fernandez, Gilas Pilipinas versus Iran po. Pabati po, sweetheart kong maganda Wow, sweetheart. at mabait naming mga anak, pati Bingbing, Carl, Ate Tetet at Kuya Paul. Wow, okay. Sweet naman niya. Oo nga, sweetheart talaga. Alright, galing kay Apple Samaniego, China versus Gilas, home court advantage kasi. Malakas kasi lineup ng China ngayon, pero kayang-kaya ng Gilas yan. Puso eh. Yeah. Meron na tayong caller. Ba? Okay. Sige, subukan natin. Good evening, PTV Sports. Sino po sila? Arnel sa DC. Sino po sila? Ano po? Dali. Arnel of Batangas. Arnel Ahan Misi. Ako. Mahan Missy si Maverick yan. Maverick. Come on. Sige, Arnel, no? Arnel. Anong sagot mo, Arnel? China, Philippines po. China, Philippines. Tingin mo talo Iran, ha? Apo. Bakit? Ay, sa kanila po ang home court eh. Kanilang home court. Okay. So palagay mo mananaig China against Iran and then China versus Philippines. Sige, okay. China, Philippines po. So pag China, Philippines, sino mo champion? Yun nga yung... Pilipinas po. Philippines. Ilan ang lamang? Ayan. Huwag na, tama na yan. Wala. Wala. Hindi, pero tingin mo ilang percent ang chances natin na talunin natin ang China? Basta na ang bantayan nila po. Ay, basta po pumutok si Romeo. Sino? Si Terence Romeo. Terence Romeo. Kung pumutok. Sige. Okay. Tanong? Nagtanong po ako. Tuloy pa ko ang trade ni Ellis sa barangay na. Wala, hindi mukhang yun ang hindi bibitawan. Isa sa mga hindi bibitawan ni Coach Tim Cone. Chris Ellis. Yan. Ha? Okay? Pwede po mate. Pwede. Pwedeng. Go. Binabati ko po yung aking asawa. Kasi po yung lima ko pong anak. Hi, Mrs. Mary. Ano? Dali. 50 asawa? Ano? Hello? Opo. Yes. Sino po yung asawa nila? Pangalan? Binabati ko po yung maganda kong asawa dyan. Nandito ba? Hindi po. Kamukha po ni Mrs. Mary. Ay, ikaw pala. Ikaw, may asawa ka na pala. naman pala eh. Yung sinasabi, may asawa ka na. Meg! Hindi ko lang din nalaman yun. Kamukha ni Meg. Okay, nice. sige. Asa na siya? Hello? Ito po, nanonood. Nanonood ng misis niya. Number 1 po kayo dito. Ayos, masarap ulam mo ngayon. Ha? Okay. Thank you, partner. Salamat po. Okay, si Arnel. Si Arnel na Arnel na maghahapunan ng masarap na luto mula kay Mrs. Oo, tama yan. Sige. Okay. Si Jason Rubio, sabi niya, naman ako, palagay ko, Gilas versus China. Malakas kasi ang China. Pakibati po ang apo ko na si Akisha, Chloe, Takiso at Nanay Maria Rubio. Nanonood kami now. Nag-practice na po ba si Joe Devance? Oo, actually, nung Tuesday pa. Nag-practice na si Joe. Nanonood kami now. Thank you, Jason. Very good. Alright, from Mark Marzan. Sabi niya, good evening guys from May Kawayan. Pakigreet naman ang Marzan family sa Pateco. Thanks po. Anyway, I think Gilas versus Iran or pwede ring China. Di pa sure if Iran yung makakapasok sa finals. Remember, China ang host. Nasa kanila yung advantage. Second, Ref Magic. Third, huge crowd supports. Fourth, they are giants. More improved and dangerous. Kaya kung ako ang tatanungin, Iran na lang yung pumasok sa finals. Sana manalo hanggang papuntang finals. If it happens, we can make history or repeat for another heartbreaking loss. Gilas versus Iran sa finals,
Interesting. History or tamang panahon? #repeat or Oo, revenge? kasi huli tayong pumasok sa Olympics, 1972. No? Yung tagal na. Pero kung Sa kayo ang- Germany, 1972 Olympics, no? Oy, sa Munich na, sa Germany. Pero kung kayo Tagal, tatanungin, sino mas gusto niyo, Iran or China? China, para bago. Bagong kalaban. Kahit sino. Basta mag-gold tayo. Ayun, yun ang pinaka-importante. Tindi muna natin Lebanon. Lebanon muna. Mr. Henry Liao. Mamaya, yes. Tama. Lebanon muna. Oy, naghahalo Okay na na. si Direk. Bye-bye na, bye-bye. Okay, Lisa. sige. Siyempre, maraming salamat sa View Blends, the House of Silhouettes, Mr. Amis Tumang ng amazing playground, St. Luke's Amazing. Medical Center, Frank and Marcel Graphics, Major Willy Box, and of course, Print. Hey, Sir Mon Nunez, thank you. Thank you po sa pagtutok. Nanonood siya sa atin ngayon. At salamat po once again kay Andy Galang. Thank you very much. Salamat po sa De Los Santos family dyan po sa Nangka, sa Marikina City. Thank you po sa Pantua family dyan po sa Liano, sa Caloocan City. At again, thank you sa mga guests natin, sina Sir Simon, si Ma'am Miles. Thank you po sa inyo. At sa Sunday, may radio show po ako sa DZSR Sports Radio, 918, alas 4 po ng hapon. Yan. At to my mama, I love you, Papa. I love you, Ginger, Ate Rose Ann, and to Miss Isa. Thank you. And to my wife, Pini, love you. Queen. Yan. Prince Zian, Prince Zoe, Mami Base, kay Mami G, Daddy Dan, Mama Lau, Kuya King, and Kuya Bunso. And syempre maraming salamat Sports Radio family. And good luck again mamaya sa ating national team. Sana. Collectively known as Gilas Pilipinas. 9:30 ng gabi. TV5, ano? Kabila. Sports 5. Alright. Pansamantala, ako po si Dennis Principe. Megs Yozon. And Hanggang next week, ito po ang inyong paboritong PTV Sports.